Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Matapos matigil ang mga operasyon sa mga pantalaan dulot ng Bagyong Christine, ay naapektuhan nito ang libu-libong mga pasahero. Ngunit bumaba na ang bilang ng stranded passengers ngayon, kung saan nasa 278 na lamang mula sa higit 1,000 noong ika-26 ng Oktubre. Pinapaalalahanan namang muli ng PPA ang mga pasahero na makipag-ugnayan muna sa shipping lines bago tumungo sa mga pantalan para maiwasan ang aberya. Samantala, aktibo ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng food packs para sa mga nasalanta ng kamakailang Bagyong Christine. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Umabot na ngayon sa higit 600,000 family food packs o FFPs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilya na lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine sa iba't ibang rehiyon. Base sa huling datos na ibinahagi ng DSWD, rehiyon ng Bicol ang mayroong pinakamalaking bilang na nabahagian ng FFPs dahil sa pinsala at pagdami rin ng bilang ng mga nasalanta rito. Katuwang din ang kagawaran sa operasyon ng pamamahagi ng tulong ang Philippine Coast Guard o PCG. Bukod dito ay isinasagawa rin ng mga social worker ng DSWD ang pagsusuri sa kalagayan ng mga pamilya at individual sa iba't ibang evacuation center upang malaman at matugunan ang pangangailangan ng mga ito. Nananatili naman ang ugnay ng kagawaran sa mga lokal na pamahalaan para sa agarang pamamahagi ng tulong. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang ulat, patuloy na naghahabol ang BIR sa mga iligal na nagbebenta ng vape sa Luzon, Visayas at Mindanao upang masugpo ang pagkalat ng mga produktong walang tamang revenue stamp. Ikinasa ng BIR ang sunod-sunod na raid upang kumpiskahin ang mga iligal na vape at maparusahan ang mga lumalabag. Hinihikayat ng ahensya ang publiko na i-report ang mga hindi rehistradong vape sellers sa Commissioner at BIR.gov.ph upang malabanan ang illicit vape industry. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga nasawi sa hagupit ni Bagyong Christine, patuloy na nadaragdagan. Mga negosyanteng lalabag sa price freeze sa panahon ng sakuna, mananagot sa DTI. Ako Bicol Representative Saldico, itinanggi ang pagkakaroon ng bilyong-bilyong pisong flood control project sa Bicol Region. PRC rumesponde sa mga hayop na naapektuhan ng Bagyong Christine. 80,000 automated counting machines dumating na sa bansa. BIR patuloy ang pagmamanman sa mga iligal na nagbebenta ng vape. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Higit 400 siklista sa lungsod ng Quezon ang nakibahagi sa ginanap na bike ride nitong weekend na may temang makasaysayang QC Bike Trail, padyak pabalik sa kasaysayan. Layo ng naturang kaganapan na himukin ng QC Sense na makiisa sa Sustainable Transportation Programs ng lungsod. Sa kaganapan, binaybay ng mga siklista ang 35.3 km bike trail kung saan makikita ang ilang makasaysayang lugar sa lungsod.
Sa iba pang ulat, dahil sa matinding pagbahang naranasan sa Bicol Region, pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na buhayin muli ang proyekto ng ama niya ukol sa pagbaha sa lugar. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Isa sa lubhang naapektuhan ng nagdaang bagyong Christine ay ang Bicol Region matapos malubog sa baha ang mga lugar dito. Bilang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinag-utos niyang pag-aralang muli ang naging proyekto ng kanyang ama sa naturang rehiyon. Muling bibisitahin umano ng pamahalaan ang Bicol River Basin Development Project noong 1973. Base umano sa pagsisiyasat ng Pangulo, malaki ang maitutulong nito sa paglutas ng baha sa Bicol. Kasalukuyan na umano itong pinag-aaralan ng Department of Public Works and Highways na layong iaayon sa kondisyon ng pagbabago ng klima sa kasalukuyan. Pagigit pa ni Marcos, dapat nang mag-isip ng mga long-term solution ng mga proyekto. Paglilinaw pa niya, mayroon naman umanong mga flood control projects ang pamahalaan, ngunit hindi daw kaya ang dami ng tubig na hatid ng bagyong Christine. Wala umanong forecast tulad nito noong mga nakaraang panahon, kaya bago lamang umano ito na paniwala ng Pangulo ay dahil sa climate change. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Ayon sa Defense Department, asahan ang pagpapadala ng mga air asset mula sa karatig bansa para sa relief operation matapos ang bagyong Christine. Magmumula ang mga ito sa bansang Singapore, Malaysia, Indonesia at Brunei na ipapadala partikular na ang Bicol Region na lubhang apektado ng bagyo. Kumpiyansa ang pamahalaan na mas mapapabilis nito ang paghahatid ng mga relief good sa mga apektadong lugar. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga nasawi sa hagupit ni Bagyong Christine, patuloy na nadaragdagan. Mga negosyanteng lalabag sa price freeze sa panahon ng sakuna, mananagot sa DTI. Ako Bicol Representative Saldico, itinanggi ang pagkakaroon ng bilyong-bilyong pisong flood control project sa Bicol Region. PRC rumesponde sa mga hayop na naapektuhan ng bagyong Christine. 80,000 automated counting machines dumating na sa bansa. BIR patuloy ang pagmamanman sa mga iligal na nagbebenta ng vape. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Dulot ng mga pag-ulan na hatid ng bagyong Christine, maraming mga basura ang naanod sa mga estero dahilan upang bumara sa mga pangunahing daluyang tubig sa Metro Manila. Kaya naman patuloy ang pagsasagawa ng mga kawani ng MMDA ng clearing operation sa mga creek sa Kalakhang, Maynila, gaya ng Talayan Creek sa Quezon City, Maysilo sa Mandaluyong City at Zapote Junction sa Las Piñas City. Samantala, 270 Pilipino ang inilikas mula sa Lebanon kung saan malugod silang tinanggap ng gobyerno ng Pilipinas sa pamumuno ni Representative Jude Asidre. Ang balitang yan ay hatid ni Jade Buhoy. Isang mahalagang hakbang para sa kaligtasan ng mga Pilipino sa ibang bansa ang isinagawa ng gobyerno sa paglikas ng 270 Pilipino mula Lebanon na ligtas na nakarating sa NAIA Terminal 1 kamakailan. Sa pangunguna ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na siyang chairman ng House Committee on Overseas Worker Affairs, mainit na tinanggap ang mga balikbayang OFW ng kanilang pamilya.
Pahayag ni Asidre, prioridad ang kapakanan ng mga OFW na itinuturing niyang haligi ng komunidad. Ang inisyatibang ito ay katuwang ang Department of Migrant Workers o DMW, Department of Foreign Affairs o DFA at iba pang ahensya ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsisigurado na ligtas ang pagbabalik ng mga Pilipino. Kabilang dito ang mga OFW na bumalik ay tatanggap ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 75,000 pesos mula sa DMW's Action Fund, 75,000 pesos mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA at 20,000 pesos mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Mayroon din mga serbisyong medikal, psikolohikal at pangkabuhayan na handog upang mapadali ang kanilang pagbangon. Samantala, patuloy ang suporta ng gobyerno sa mga Pilipinong nagnanais bumalik sa Lebanon at hanggang ngayon ay may 69 na Pilipino ang nananatili sa mga shelter habang naghihintay ng kanilang pag-uwi. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kabilang banda, bantay sarado sa Department of Trade and Industry o DTI ang mga negosyanteng lalabag sa pinapatupad na price freeze sa mga lugar na apektado ng Bagyong Christine. Partikular ang mga negosyanteng nananamantala sa mga biktima ng bagyo na magbebenta ng hindi angkop sa price monitoring ng DTI. Babala ng kagawaran, may iba't ibang parusa ang naghihintay para sa mga lalabag sa panukala. Samantala, sinisiguro naman ng DTI na may sapat na supply ng pangangailangan at hindi kakapusin sa bilihin ng mga mamimili, higit lalo sa panahon ng sakuna. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga nasawi sa hagupit ni Bagyong Christine, patuloy na nadaragdagan. Mga negosyanteng lalabag sa price freeze sa panahon ng sakuna, mananagot sa DTI. Ako Bicol Representative Saldico, itinanggi ang pagkakaroon ng bilyong-bilyong pisong flood control project sa Bicol Region. PRC rumesponde sa mga hayop na naapektuhan ng Bagyong Christine. 80,000 automated counting machines dumating na sa bansa. BIR patuloy ang pagmamanman sa mga iligal na nagbebenta ng vape. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.